Noong 1924, noong panahon ng American colonization, inaprubahan ng lehislatura ng Pilipinas ang panukalang proyekto ni Senador Juan B. Alegre na magtayo ng isang teatro ng mga tao sa Mihan Garden, Manila. Ang panukala ay nabuo. Ang Manila Metropolitan Theater na kilala rin bilang MET, ay pinasinayaan noong ika-10 ng Disyembre, 1931. Dumalo sa okasyon sina Mayor Earnshaw, Senate President Manuel L. Quezon, Interim American Governor George C. Butte, Speaker of the House Sergio Osmeña, at iba pang prominenteng pinuno ng pamahalaan, negosyante, at mga tao sa lipunan. Sa mga susunod na taon bago ang digmaan, nag-host ang MET ng mga lokal at internasyonal na artista. Kabilang sa iba pang mahahalagang kaganapan sa teatro ang premiere ng production studio na LBN Pictures inaugural film na Giliw Ko noong 1939. Sa panahon ng Battle of Manila noong 1945, ang Metropolitan Theater ay tinamaan ng bomba ng mga nagpapalayang sundalo sa Maynila. Bagaman nawala ang bubong ng MET, nakatayo pa rin ang mga dingding ng istruktura. Sa panahon ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos, pinasimulan ng unang ginang Imelda Marcos ang pampublikong pagpapanumbalik ng Metropolitan Theater, kasama ang iba pang mga makasaysayang gusali. Noong 1976, ang Metropolitan Theater ay idineklara na isang National Historical Landmark ng National Historical Commission of the Philippines. Muling nagsara ang MET noong 1996 kasunod ng mga salungatan sa pagmamay-ari sa pagitan ng pamahalaang lungsod ng Maynila at ng Government Service Insurance System o GSIS. Noong 2010, sinubukan ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na buhayin ang MET, ngunit hindi ito naging matagumpay. Sa parehong taon, kinilala ang MET bilang isang National Cultural Treasure sa ilalim ng National Cultural Heritage Act. Noong Mayo taong 2015, naglabas ang Department of Budget and Management ng 270 na milyong piso mula sa National Endowment Fund for Culture and the Arts para pondohan ang pagbili ng Metropolitan Theater mula sa may-ari nito, ang GSIS. Inilabas ng DBM ang mga pondo sa National Commission for Culture and the Arts o NCAA ayon sa National Cultural Heritage Act. Noong ika-30 ng Hunyo taong 2015, nailipat ng GSIS ang pagmamay-ari ng MET sa NCCA. Noong ika-10 ng Disyembre taong 2021, ipinagdiwang ng Metropolitan Theater ang ika-70 anibersaryo at ang formal muli nitong pagbubukas. Isa sa mga kaganapan sa MET nito lang ika-29 ng Hunyo taong 2024 ay ang UST Symphony K-Drama Orchestra Concert.